So guys, papunta tayo sa Bicol. Ayan mga kasama natin. Yo, what's up? Papa-vlog tayo doon kay Sir July. Papunta pala kami ngayon sa Bicol para mag-install ng solar panel. So ang kakabit natin ay hybrid. Samahan nyo ko, tara. Habang nasa biyahe pala kami, hindi namin alam na iwan pala namin yung dalawa namin kasama sa may Petron. Bigla kasi silang bumaba, tas di nagpaalam. Ayun guys, yung dalawa dito sa likod ka kanina nalaglag. Isang oras pa yung biyahe bago sila mabalik. Inabot na nga tayo ng umaga dyan. Bandang 7 AM na tayo nakadating pero tuloy pa din ang install. Ang setup pala dito ni Brad ay isang 10 kW na grid tie. So papalitan natin yan mamaya ng hybrid. So sa hybrid, ang nag-range tayo dito ng 300,000 to 600,000. Depende sa laki ng battery. Meron tayo dito Leodar. 10 kW yan, meron pang mas malaki yan. Tapos sa inverter naman natin, Leodar din yung gamit natin na 12 kW. Tapos ito yung breaker. Yan, papakita natin yung ATS. Tapos yung mga protection device. Tapos sa mga gusto mag-inquire, meron tayo ditong customer service. Pwede kayong tumawag sa Solar Extreme. Ay nandiyan na din yung number nga. Sa Manila naman, kapartner natin si Forum Solar. Si Forum yung sa mga gustong malapit sa kanya, Taguig, Manila. Yan, pwede kayo mag-inquire. Hi guys, yon sa solar installation po, bumuo po tayo ng customer support para mas masagot natin yung mga inquiry regarding sa solar. So yun, ang kukontakin po natin is si Solar Extreme. 24/7 po yan. Pwede niya pong sagutin yung ating mga tanong regarding sa solar. Nationwide din po ang installation natin. Nag-cater po kami. Solar package and maintenance po. Parang lang tayo nito. Kano pangalan? Kano lang? Benta ko ang install. Hindi tayo kilala nun eh. Iba ang community natin eh. Name lang o? Name? Masakap naman? Pinilit ko pala dito na pirmahan na lang ni Brad July yung inverter para hindi na natin siya ibenta kasi remembrance na lang natin to sa kanya para display na lang din natin to sa magiging shop natin. April 9. 19 po. 9 tuloy. 9. Ito na ba? Nabot na nga tayo ng hapon dito para palitan yung dating grid tie na ginawa nating hybrid. So dito pala ni Brad pinalagay sa labas. Nag-ooperate na sa ngayon. So yan, malaman natin dito sa mga gumawa. Yan. Okay po. Bali, yung hybrid natin is commission na po, working na po siya ngayon. So, ito yung indicator right now. Si hybrid, naka-tie up po kay Meralco, battery, solar panel. I-mix niya po yung power po na yun. Pero, ang ipaprayon niya po is i-zero niya si Meralco at papasokin niya yung solar power natin. At the same time, ma-charge na pa yung battery during daytime. Ngayon, try po natin siya i-brown out. Panwari brown out siya. Walang galing sa grid. Medyo 0.6 lang po ang delay. Lumipat po agad siya sa battery. Okay. So ngayon, since meron pang tirik pa yung araw, si solar panel muna yung magbibigay ng power kay load. Tapos at the same time nati-charge na pa rin po ito. Ngayon, halimbawa po, kumulimlim po yan. Bumaba yung harvest ng solar panel natin, tsaka na po papasok si battery para magbigay sa bahay po natin.
Yung sa monitoring mo, pakipagita mo sa cellphone para makita natin. Mas madaling maintindihan doon. Sa monitoring naman natin, nakikita natin si hybrid, ayan. Right now, nagbibigay po siya ng power. Pag papunta po sa battery, tsaka sa bahay po yung indicator, ibig sabihin. Dito nga hindi ko na pinutol yung video na to para nga maintindihan ng iba kung paano nag-work si solar. So meron din siyang apps para makikita nyo sa cellphone nyo kung ano yung konsumo nyo, tsaka yung harvest nyo, pati yung capacity ng battery. Ngayon, let's say po nag-restore na po yung ating grid. Gagana po ulit yung hybrid niya na system. Magmimix siya ulit. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, ipaprayo niya yung solar power natin bago papasukin si Meralco. Yan po. Accurate naman po yung natin. 54% na po yung battery ngayon. Nandito po sa battery natin. 56, medyo may delay lang po. I-reflex lang. May konting delay. So ngayon, ang gumagana, hindi tayo kumukuha sa grid, ano? Yes po. Sapat na sapat yung harvest natin. Sa panel pa lang po, meron na tayong harvest na 4 kilowatt. Ang nako-consume lang ni Bay is almost 2 kilowatt. So yung excess, ini-store niya sa battery. Ayan. So ibig sabihin mo sa ngayon, nagkakarga tayo sa ngayon, at the same time, nagagamit natin solar panel natin. Yun po ang kagandahan kay hybrid. Kasi pagka nag-brown out, meron pa rin pong power na in-store niya ng daytime dito sa battery para ibigay naman sa loads natin during brownout. Ayan po, sila po yung nag-install ng natin, ng panel. Ayan, siguro. So July, kamusta naman po yung feedback natin sa mga installer po? Okay naman, mabilis naman. Kamukha ngayon, dumating kanina. So ilang oras pa lang, halos patapos na tayo. Okay naman, yung ikinabit naman nung una, yung grid tie natin, okay naman, nagamit natin. Malaki ang natipid. So in general, sa kabuuan, walang problema yung recommended natin, yung contractor.